Draong. Ano, nasagot ba yung tanong na yung sinong tumulong sa kanila? 'Di ba parang may gano'n? Hindi. Hindi rin Hindi nga nasagot. niya mabanggit dun, eh. Ang ano, ewan ko Si nagpapaikot Santa kasi Claus po. Santa Claus ang tumulong sa'min. Nasa Nautilus kami. Kaya sumakay kami sa Nautilus. Ayun, ibalik sila dito ng safe and sound. At bagong ano, tignan mo naman, may nakakita ka ba ng nakakita ka ba ng fugitive na gano'n na biglang ang fresh. parang ang blooming pa, eh, no? tangina. Ayun na. Yun nga, money is Oo. root of all evil. Sa kanta rin ni ano, Bob Marley, More Money, More Problems. Si Bob Marley, nadamay pa. Yaman. Yun, di ba? Yaman. That ain't me, man. Hindi, kaya rin, ano rin, yaman rin ang hinahanap niya, di ba? Yaman. Kaya naman pala po siya. So, si Pagdusa. Bob Marley ang root of all. Joke lang. Boy sa tabak, pusang gala. Yeah, check it out. Hindi, lahat. Tignan mo lahat. Yan ang magiging, kailangan masanay na I-split screen natin yung mata. masanay na tayo kasi pag yung talagang umusbong rin talaga yung may grounded naman ngayon. Hindi na natapos yung problema rin Ayan yung dito. mga challenges, eh, no? Pagka magre-record. Oh, bakit ka grounded, pare? Earphones ba ang problema? Earphones ko ba may problema? Check. Hindi, earphones lang, earphones. Headphones pala. Oh, game. Ano yung ano? Ano na? Wala pa tayong topic. Hindi. Meron. Handa kami. Meron pala. Okay. Ito, BDO account. Mga ano pala to, sorry, na-save ko yan. Ayan. Okay, so mga topic natin for today, medyo marami to, pero may mga main topic tayo. Kaya mo na ba i-discuss? Mag-ano na tayo? Hindi, decide ka dito kung ano unahin natin dyan. Ngayon pa nag-ano eh, no? Ngayon lang nag-brainstorm. Yung second to the last. Second to the last. Ito, one. Tapos, yung iba kasi parang quick ano lang yan eh. Ito, Old Stores. Yan, pwede yan. Yung family tree, may maano ka ba dyan? O quick lang rin yan? Ito, gusto kong i-main to. Itong Old Stores, itong offline games. Sige. Yun. Sige, kahit ano. Basta yun na una. Sige. Kung ano na Episode. Ano episode na pala tayo? 50 na to. 50th. 50? Oh, 50. Alam ko, sakto to. 50 na? So, 50? Kaya rin medyo monumental tong episode na to. Itong araw na Dito to. pala tayo sa ano. Tagal eh. Tagal ng shorts natin na nakalagay. Ayan, tama. Hudyat Studios. 50th episode. Roll 4. Ayan. Welcome sa Row 4. Ako si Ton. Ako si Mac. Yan. Ngayon, andito ulit tayo sa Hudyat Studios. Nababother ako sa grounded na mic. Ay, sa ano? Grounded na headset. Gusto ko magsabog ng between 3 MBs na. Ayan. Hindi namin sinasabi na kailangan nyo mag-send ng stars, pero just maybe. De, joke lang. Wag kayo mag-send ng stars. Kung gusto nyo ng shoutout, de, joke lang. May insulto ako pag nag-send kayo ng stars. De, joke. Rekta nyo na sa Gcash. Ilagay, dapat pala pinaskill ko yung number Dapat natin. yun din pala yung lumalabas dito. Speaking of Gcash, speaking of pera, 9 billion ang pwedeng ipasok. Yan. Ibigyan mo kami ng ibuksan na natin ulit. Nakala mo, nakatakas ka na. I-open na natin. Welcome back kay Guo. Guo update. Anong last na napag-usapan natin kay Guo? Ayun na, wala na kasi nawala nakatakas siya. na siya. Nakatakas siya. July pa yun eh. July nung nakatakas siya. Ganun pa siya. Hindi po muna. Nakapikot. Oo. Pikot na pikot. Kahit doon sa hearing, grabe yun. Hindi ko in-skip yun. Parang ilang oras. Diretso kong pinanood. Kada sasagot siya, nakakapikon eh. Ang ano lang, tawag dito. Hindi po muna. Paiba-iba siya ng mood eh. No? Nung kakalapag niya lang. Sayang nga, hindi paputol-putol yung record, yung audio nila ni Ben Hur ba yun? Abalos.
na ang tawag dito, yung papatulong siya, feeling ko nga may pagka-scripted yung part na yun, eh. Yung papatulong ako, may death threats, mga gano'n. Oo. Parang ta's sinasakto pa na yung mga bits lang na yun yung lumalabas sa audio. Hindi ko lang din sure kung may na-release na full audio nun. Oo. Tapos doon parang good mood siya, 'di ba may picture pa nga sila na inaano sa Senado na parang celebrity. Tapos nung nandito na parang takot. Tapos, ang minsan kasi makulit lang dun sa Senado. Sa Ano? Senate hearing. Oo, sa Senate hearing. Yung pagtatanong kasi nila minsan parang may prejudice na may kasalanan ka na, hindi ka pa naman convicted. As opposed dun sa ano yun, eh, sa Senate ng Women and Children yata yung kila Risa Ontiveros. Kasi sa Quadcom meron dong magagaling magtanong, medyo mga bata. Saan yan? Sa Quadcom, yung isang hearing naman yung kila Cassie Ong. Yung ibang mga batang kongresista dun, magaling magtanong, eh, ano, yung pahuli type, yung huhulihin ka. Tapos ano, hindi sila yung nagpapagalit. Marami kasi nung napanood mo sila. Hindi, ang isa sa mga napanood ko yung si Jinggoy, napipikon na ako sa'yo, eh. Oo, Sabi niya, yun nga, eh, napikon. Nagpakita ng weakness, eh, no, natalo. Eh, yun nga yung goal, eh. Yun yung, parang, eto lang binibigyan ko na ng verdict yan, as sad as it may sound, I don't think may patutunguhan to. Ako lang, sinasabi ko lang. Wala, sa tingin ko, kung meron man, parang press release na lang yun. Yung parang, eto ang nangyari, nakulong na namin siya, ganito, ganyan. Tapos, kunwari, nasa kulungan na siya. Let's say, nakulong siya. Eventually, yan, mawawala sa radar yan. Mawawala sa radar ng lahat. Tapos, wala na. Hindi na natin alam kung nasa kulungan pa siya. Unless mag-update. Pwede, pabalik lang siya sa kulungan, tapos mag-update. Ako lang yun lang yung nakikita kong season finale neto. Season finale neto na akala natin is na parusahan siya. Hustisya. Pero, ayun, hopefully, syempre, hoping pa rin na may mangyaring positive. May mangyaring action dun sa mga pinagtatayungan nila na natapos nga tayo sa drug war pero umusbong naman ang gambling society. Pero actually, speaking of yung drug war, related pa rin, eh. Sa Quadcom din to, eh. Ano, hinihearing din yan, eh. Hindi ko pa nga tapos yun, eh, kila Garma. Yung 3 pinatay sa Dapicol, yung sa kulungan na yun, 2 Chinese yata tsaka isang local. Sa loob ng kulungan pinatay. Na, ang tawag dito, medyo unpopular ano to, eh, na opinion. Hindi ko, Sige, go. Or hindi, parang question lang. This is a safe space. Ay, puta, naka-live pala tayo. Hindi, question lang na, sige, go. na parang ibabato mo sa hangin. Sige. Yung drug war, 'di ba? Ang naging hindi naman essence, pero ang marami kasi EJK talaga yun. Yung tapos marami ring civilian yata nadamay. Parang ang main goal is tugisin yung mga ano, eh, mga drug lord. Pero para sa maling way lang kasi. Na ewan ko kung bitin lang sila sa hustisya. Nakakulong na kasi. Di ba? Nakakulong yung sa kulungan pinatay, yung mga drug lord nga na Chinese. Talaga? Hindi ko alam yun. 2016 pa yun, around August. Na, ayun nga, nasa kulungan na doon pa kasi pinatay. So, parang, tsaka, syempre, sa human rights naman talaga, padaanin sa paglilitis. Hindi yung pang movie yun, yung isasakamay mo yung batas na pang Jason Statham pang yun. Revenge type Ayun, yun yung sayang, eh, mali yung execution, eh. Literal na execution. Yung execution nila, eh, in-execute talaga. Pero medyo pero yun nga, deeping down. Naisingit ko lang yan dahil nga napanood ko rin. Tapos mabalik kay Guo. Parang minsan kasi nawawala yung essence nung sa Senate hearing. Kasi hindi naman yun yung paglilitis ng tao, eh. Hindi yun yung hearing ng ano niya, kaso niya. Parang mga resource person sila na kailangan tanungin in aid of legislation nga daw, na para makatulong na i-amend nila yung mga batas, ayusin nila, mag-create sila ng bago. Kaso doon, yun nga yung sinasabi kong may prejudice minsan yung pagtatanong ng ibang kongresista na alam na nila sa sarili nila na
criminal ka or may ginawa kang mali, tapos parang ini-insinuate na nila na gano'n, fix na sila sa gano'n. Kaysa itanong yung mga dapat itanong na parang in relation to mga pwede nilang isagawa or i-amend na batas. Ayun, parang yun yung nagiging flow ngayon eh. Nagiging flow nung nung hearing. Sana napapansin ko lang. Ito bang nakakatawa diyan, speaking of yung 'di ba parang prejudice, parang ang by definition is gina-judge nga nila, parang prejudgment. Gina-judge na kahit parang sa kutob na kasi syempre sa law, hindi kami eksperto sa law pero sa law kasi unless innocent until proven guilty. guilty. Innocent until proven guilty talaga. So kahit ano yung nararamdaman natin kay Guo, kahit sobrang pikon na tayo sa kanya, kung walang and kahit sobrang obvious na. kahit sobrang obvious na ginagago tayo. Wala talaga, hindi natin kahit kung hindi siya proven, hindi talaga siya criminal. Mako-convict. O hindi rin siya malilabel. Feeling ko na re-record rin yung ingay. Uy, sino yan? Si Ulrich, si Ana, Uy! nanonood. Hello. Andito na ako sa Makati Lab, hindi kita masagot. I am here. Ayan, tayo setup natin, di ba? Tapos, ay, gagi na, ayun nga, mabalik tayo. Sorry, wait lang. Bago ako makalimutan. Yung, ang nakakatawa lang kasi doon, di ba si Jinggoy, di ba convicted? Ayun nga eh. Yun parang, tapos nag-ano pa siya, nakakatawa doon. Nandamay. Meron isang senador doon na may sinasabing kaso na, nakalimutan ko na yung kaso. Parang may na-explain siya, ganito magiging kaso mo. Hindi to verbatim na alam yan eh, Senator Jinggoy, ginantangin mo. Bakit mo pa ako sinayitsay? Excuse me, Mr. Chair. I moved to scratch that from the record. Sabi niya? Hindi, joke akala ko sinabi niya yun eh. Joke lang naman yun. Pero tangina, swinaypan pero yun nga, diba? Nakakatawa na yung mga ex-con rin ang nagbibigay ng yung kumukuha ng verdict sa na to. Judge sa mga resource person. Na yun nga, parang hindi ba tayo parang ewan ko na rin eh. Hindi ko maintindihan talaga. Circus eh, no? Circus talaga. Tapos ayun nga, inano niya pa kasi nakakatawa naman talaga yung mga sagutan ni Guo nung sa Alicel Aqua Farm na parang pinagsamang. Hindi kasi marunong manghuli si Jinggoy. Yun lang yung nakakainis eh. Ang ganda sana nung backup niyang data eh. Na may mga picture siya sa events na magkasama si Don Kalugay. Parang sinasabi niya na agad yung mga evidence niya bago pa niya. Hindi, yung way niya, sure ka na okay sana pero hindi niya. Pangtatay. Hindi niya. Sigurado ka, hindi ka nagsisinungaling ha. Hindi niya ma-execute ng maayos yung pagtatanong niya na mahuhuli niya yung tao. Kasi nakalimutan ko yung pangalan ng isang kongresista. Magaling eh. Ang galing niya magtanong kay Harry Roque. Ang type niya ng pagko-question. I'm sure sa tulad yung parang highly respected na attorney, hindi niyo naman basta-basta ganito makakalimutan yung, for example na lang yung dates, no? Gaganon niya. So parang hinihint niya. Tsaka yung iniikot niya yung yung pagtatanong niya para tsaka parang obvious na nanguhuli siya. Hindi naman obvious. Obvious na nanguhuli. Pero alam mo yun, yung parang sarcastic na way na panglaglag nga na ikaw na yung mismo yung tinatanong niya na yung mismo magsasabi ng magsasablay sa pagsagot. Tapos ayun nga yung hinuhuli niya yung tungkol doon sa Alicel Aqua Farm. Hindi niya nga mapalabas kay Guo na kung ano yung totoong pangalan ng Liseldo Kalugay. Siya na lang nagsabi na Liseldo Kalugay. Yung nga parang gumanon si Guo. Oo nga, Liseldo. Uy, parang ginanon niya. Uy, mas magaling ka pang umarte sa amin ni si Jinggoy yan, si Jinggoy. Ni Bong Revilla. Ayun pa, isa pa si Bong Revilla. Yung kaya isang bumubudots na ex-con. Lang ya talaga. Ang kulit eh. And isa pang bilang isang pessimist ba ang tawag sa parang palaging negative? Pessimist ba? Oo. Pessimist. Ayun, medyo ganun kasi ako eh. So yun nga, nakikita ko dito, parang medyo the illusion of choice or parang grand illusion yung dating sa akin ng Senate hearing. Kasi di ba live siya? Tas open to public.
parang yun nga, dito nalalaman na natin lahat, 'di ba? Parang transparent lahat, gano'n. Pero parang pwedeng front lang rin 'to, eh. Alam mo yun na Bakit? hindi, parang, ah, baka lang rin mali ako na kunwari ito yung Senate hearing, pero malaman mo yung mga nagpapatakbo ng Senate hearing is sila rin yung involved sa Pogo. Baka lang, yung parang ako lang sa conspiracy ko lang 'to, hindi 'to walang facts dito. Pero yun, naisip ko lang na yung nakapalibot sa Senate hearing na 'yan, baka may mga tao rin diyan na konektado rin, alam mo yung gano'n na Ayun, yun nga. alam nila yung kakalabasan nung hearing na 'to. It's just a show, parang for them, it's just a May show. may sinabi tungkol diyan yung parang sa medieval times. Mm. Kaya naglalabas nung mga laban sa Coliseum. Collision. Sa Coliseum. Kaya may NBA sports. Death by collision. Kaya may NBA sports Mm. kasi para ilihis yung mga tao daw Mm. sa actual na nangyayari behind the scene. Para doon kayo Yun, ma-focus. Doon kayo manood. Tawag dito, hindi naman natin ma-sure nga yan. Kasi Parang, ayun nga, parang smokes and mirrors, or mirror and parang smokes. smoke screen, yung Oo, itong parang, Senate hearing para dito tayo ma-focus. tas tuloy pa rin yung operation nila, Oo. kung saan-saan. Ganun lang. Parang in relation dyan, yung may nabibitin kasi akong itanong nila, yung nagsasabi si Guo nga na mayroon siyang ano yun? Death threat. Tapos tinatanong nga, ayaw niya nga, hindi niya raw ma-divulge in public. Ganyan. Yung hindi niya raw masabi in public. Tapos Susuntok. parang Sorry. inaano nila, ba't hindi mo masabi in public? Hindi ba mas safe na sabihin mo in public kasi sa lahat ng mata safe ka. Tapos ine-ensure na nga yung ano niya, yung safety niya, kung saan man siya sa PNP custodial, sa NBI man, or dun sa Senado siya i-detain, safe siya. Ngayon, ang inaantay kong tanungin nila na, bakit hindi mo masabi nandito ba yung ng death threat sa'yo? Wala, hindi nila naitanong eh. Kaya hindi mo masabi. Tas ang hinihingi kasi ni Guo nun, parang executive session. Pero feeling ko, parang based sa pagre-research ko kung ano yung executive session, parang kung ano yung sabihin mo dun, hindi kasi magagamit siya against you eh. So parang tactic lang din nila. Tas isa pa nga, parang napaganda pa na ang dami niyang naikaso sa kanya kasi nagamit niyang pang-evade ng tanong na hindi ko po sasagutin kasi may kaso na. Yung nag-i-invoke siya nung right against self-incrimination. Ngayon, hindi siya matanong doon sa mga mas specific na gusto nilang malaman kasi nga may kaso siya doon. Kung may masagot siyang sablay, hindi magagamit against sa kanya. So, pwede niya ngang i-invoke doon. Tapos Parang ngayon, waste rin niya, no? Oo, parang Para naging waste nila. Kasi talagang pag diinan na yung tinatanong siya na siya ba si Go Waping, may kaso na po sa akin dyan, hindi na lang daw siya sasagot. Kasi nga, i-invoke niya yung right against self-incrimination. Which is, pasok nga namang gawin niya. So, unless lumakad na yung mga kaso na mapatunayan na hindi nga siya, or nag-falsify siya ng identity niya as Pinay, wala, hindi nga nila mapipilit siyang sumagot doon. Tapos ngayon, may mga rin si Ontiveros na tanong niya na sasabihin niya, hindi ka naman may incriminate dito. Pero hindi rin naman may may idiin yung punto na yun na hindi ka may incriminate kasi yun nga, hindi naman nahimay kung alin yung mga parts na talagang may incriminate siya sa mga sagot niya versus sa hindi. Ano na ba yung mga parang kaso sa kanya? Hindi, may mga kaso na ba siya? May nakasuhan na siya, 7 na yung kaso sa kanya. Talaga? Yung sa human trafficking. Ano nyo to kasi lalabas to sa exam. Sige, go. Hindi ko kabisado lahat. Yung Hindi, trafficking, yung mga naalala ko. Ano ba yung mga... Trafficking? Sa AMLA. Ano pa ba? Yung sa candidacy niya ata, hindi ko sure kung kasama yun sa naikaso. Hello. Oy, pa-shoutout daw from Bunuan Giset, Dagupan Sino City, Pangasinan. Happy birthday kay Angelica Poblador, si Dade. Hello, De. Ang Universal Dad. Ang partner ng Universal Mom. Ayan. So, ex-partner. Sorry. sorry. Ex-partner. Ano? May isa dong magaling pala. So, marami na pala siyang kaso. Ba't hindi pa siya ikulong?
Hindi, Ako kaso pa lang. bilang bobos Na-filean pa lang siya. Hindi pa naman yun, hindi pa siya oo nga, convicted. oo nga. Since ongoing pa yung mga kaso, yun nga yung naging way niyang sumagot. Pang sagot niya na hindi ko sasagutin niya kasi nga may pending kaso ako dyan. Baka ma-incriminate ako sa mga sasabihin ko. So, wala, parang no, parang mate. Pag sinagot ka na ng ganun no? In a way, magaling yung mga lawyers niya. May part nga doon kasi may isa doong attorney rin na parang inanuhan yung mga wag daw bulong ng bulong, parang gano'n yung mga attorney na baka i-cite din in contempt. Hindi, pero kailangan nila yun. Ayun nga Ang nag-warn yung isang attorney rin na wag natin silang idamay, wag natin silang iparinggan kasi parang trabaho nila yan na bigyan ng counsel yung kliyente nila. At saka talagang, yun nga, yung word na nga na counsel talagang magtatanong yun doon. Dapat ko bang sagutin to? Sa US nga, kung sobrang dami ko na napanood na mga documentaries sa mga series. Ano nangyari? Reconnecting. Ano lang yan, hayaan lang yan. Oo Parang mag-finish. Ewan ko kung mag-finish na siya. Anyway, ayan, bumalik na ulit. Yun nga, sa sobrang dami ko na napanood, alam ko na sa US to lalo na sa US, alam nila yung rights nila. Kaya pag kunari, alam mong yung Miranda rights, diba, you have the rights to remain silent. Tapos, hindi ka pwede magsalita kung wala kang attorney or yung present. Lawyer present. So, talagang hindi talaga magsasalita yun kung walang lawyer, diba, sa US. Kaya, ganun rin yung mag-a-apply rin dito sa Pinas yun, na kahit kung sinabi ng attorney niya na wag mo sagutin yan or ito ang isasagot mo. As long as kasi dun parang kailangan mong sagutin unless nga nakahanap nga sila ng way na ayun nga, na hindi mo kailangan sagutin. Oo nga. Yung mga di ba, parang overrule, yung mga ginaganon pa yan ano nga yan? Parang objection, yun, mga objection, di ba? Yun yun lang rin yun. Yun lang rin yung alam ko kasi ang pinapanood ko lang yung Suits yeah. Kung si Harvey Dent ang umawak sa case baka na-solve na yan ngayon. Baka season 1 lang yan, tapos na yan. Hindi ko sure kung tuloy-tuloy yung sa live natin. Dito pala sa episode, sa recorded episode, kung di mo alam, naka-live kami ngayon. So, yung mga hindi nyo napanood sa live, or kung di kayo nakapanood ng live, mapapanood nyo naman ngayon sa Spotify, sa YouTube, TikTok, and yon, Facebook rin. Snippet lang. So yun ang Go update. Ano yung mga major highlights ng yung kunwari ito merong medyo malaki-laking pasabog. Hindi naman din to confirmed yata na balita, pero according kay Lacson, na meron silang common friend ni Guo na Chinese trader na nag-alok si Guo ng 1 billion. Ito hindi ko nga sure yung 1 billion ba inalok doon sa Chinese trader para ilapit pa lang si Guo sa first family, sa pamilya ni Marcos para tulungan sa mga kaso. Or kung yung 1 billion is bayad na doon sa Marcos. So, Marcos, ba't involved ang Marcos? Ay nga, merong common friend si Lacson tsaka sinasabi ko. Si Guo na Chinese trader nga, na according doon sa Chinese trader na yon, lumalapit si Guo para ilapit siya sa pamilya ni Marcos para tulungan sa mga kaso. Sige ko na ba? 1 billion. BM. 1 billion pesos nga para tulungan siya. Parang sabi ni Lacson, bahala na yung Kongreso kung gagamitin nila yung info na yun doon sa hearing. So, ayun, tangina. Kung totoo yun, grabe yung conspiracy na nangyayari ngayon, no? Laking pera. Si Win din ang galing ang galing niyang doon sa panalo lagi yan. doon sa hearing kasi nung kino-question niya si Guo, nakalinya yung yung mga na-research nila na yung time na may pumasok na pera sa account ni Guo doon sa QJJ na naka-line parang parallel doon sa time na nagbabayad si Guo ng kuryente nung nung mga Pogo. Kasi yun yung ini-establish nila yung link niya sa mga Pogo. Ano pala yung binanggit mo sa Puting Kahoy? Bakit? Sabi mo doon naman yan sa part kila Kasiong. Merong
Eto hindi ko pa alam yung naging connection nito doon sa mga Pogo naman kasi dalawa yung na-raid, 'di ba? Oo. Banban tsaka ano, Porac, Pampanga. Oo. Sa Porac kasi Hindi ko doon, alam, eh, oo. sa Porac doon yan sa ano, Quadcom hini-hearing. Yung sa Bamban doon sa kila Risa Hontiveros. Ngayon meron lang doon mga resource person na may binentang lupa. Hindi ko pa sure kung ano yung connection nila doon sa ano, sa Banban ay sa Porac. Pero ayun nga, nabanggit do'n yung lupa na binebenta nga sa Silang, sa Puting Kahoy. Talaga? Oo. Eh, Na may isa do'n na representative lang daw siya Oo. nung buy and sell na nangyari. Pero sa kanya pumasok yung 16M, parang gano'n. Dun pa naman sa Puting Kahoy may dinemolish na area dun. Oo? Oo. Cruise ata may-ari, hindi ko lang din sure. Anyway, Hindi may ko dun sa na-research sa part yun. Puting Kahoy, yun nga parang may area na dinemolish ta's dito naman may may construction na tinatayo. Pero alam ko mall ata yun or kung ano man. Anyway, parang pero hindi Pogo hindi Mall. hindi na ako magugulat kung may mga ganun. Naging Pogo. Oo. Yun nga, sayang hindi ko pa alam kung anong naging connection nun sa Porac na Pogo, eh. Tapos parang ang makulit dito kasi kung series nga 'to or movie, parang dalawang simultaneous na hearing ng malalaking Pogo na ni-raid na inaantay ko silang magtama ng hearing. Pero nahahanap na yung mga ano, eh, links. Nagko-connect na sila. Yung nakahanap na raw ng connection ng Pogo ng Banban sa Porac. Ayun. Sa Porac naman kasi diyan involved sila Harry Roque. Mm. Do'n siya, representative siya. Nandun siya sa parang organizational chart ng Ganyan 'yan, 'di ba? ano, Yung Porac. Porac and Roll. Porac and Roll. Hindi, anong tawag dito, sana lang, yung mga pinagsasabi ko kanina, ang pinaka parang ipagpe-pray mo na lang is mali ako. Na sana magkaroon nga may mangyari talaga. Ang ano ko diyan, ang gusto kong kasi hindi siya parang para sa'kin kung ma-convict si Guo. Hindi pa malaking success pero hindi pa entirely successful para sa'kin, eh. Kasi Oo. tingin ko talaga may big boss man, eh. Ayun nga, oo. Parang ano, pawn lang 'to, eh. Yun nga, eh. Parang, Tsaka pati yung way kung paano siya naging pawn, eh, parang sa tingin ko tuloy ngayon alam mo yung, ewan ko kung anong movie yung simula bata pa lang kinuha ng spy or what. ano, Naked Weapon. Meron bang May gano'n? gano'n, eh, oo. Ayun, so or Naked sila Natasha Romanoff. Oo, yung Parang gano'n. gano'n na Mga ano nga yun, espionage, yung mga gano'n, oo. espionage talaga. Parang gano'n yung datingan nung ano sa kanila, eh. Kasi 'di ba nagsimula pa yun, parang 'di ba napag-usapan na rin natin 'yan na dumadami nga yung tsines dito, mga kaibigan natin tsines. Bago pa 'yan, bago pa pumutok yung Oo. 'di ba napag-usapan na natin 'yan? Yun, yung sa Sa may previous elevator. episode wala pang Guo series nito, eh. Wala pa ba nun? Hindi ko sure, pero basta yun Hindi napansin pa ganito kaputok kung hindi meron pa man. gano'n kaputok. Nasabi ko naman nakapansin ako na alam mo ba na parang dumadami yung yun nga Ay napapansin hindi, ko. alam ko meron na kaya May natin connection. pinag-usapan. Okay. Kaya natin na-open. Ay oo, parang Oo. binalikan ko. Oo nga, tama, Kaya sabi ko. natin na-open yun. Ang libro ni Oo. ni Guo. Hindi, I Ano, mean kaya natin na-open na dumadami na nga sila dito dahil dun sa issue ng Pogo. may isa pa akong parang movie, parang ano rin siya, parang lumalabas na alam mo yung Agatha All Along? Yun 'di ba parang di natin alam na siya pala yung kontrabida, gano'n. Parang gano'n yung nangyari na hindi natin si Guo, mukha lang siya, parang siya lang yung Si ano, Mandarin, si Mandarin. The Mandarin, yan ang perfect example, si The Mandarin. Sa Iron Man 3, kung sa mga hindi nakapanood nga, 'di ba ang villain dun, ang galing, eh, yung setup, sa kala mo trailer, siya talaga yung ano, eh, kalaban, eh, Mm. yung arte niya as terorista. Tapos sa huli or hindi naman, kalagitnaan ng movie na Padulo na yun, padulo na ba? padulo na yun. Pinakita na artista lang pala siya, na hindi niya alam na yung inaarte niya, akala niya sa movie lang or play or teatro or what. Na ano pala, merong nagkokontrol sa kanya, parang gano'n. Na yun yung actual villain. Parang baka gano'n, eh, no? Malamang May possibility ako na gano'n, eh. talagang hindi malabo, hindi malabo mangyari na ganyan lang yun. Yung Kaya rin siya papansin mo naman kung gaano siya ka-relax, 'di ba? Oo. Relax na Kahit relax. yung Kaseong, eh.
Kasi, hindi ko pa, Maano so dalawang character na pala ang marami. main character. Andiyan na nga rin si Sheila Liel yung Sino naman kapatid. yun? kapatid. Okay. Yun yung kasabay na huli ng May, Cassandra Ong. nasagot ba yung tanong na yung sinong tumulong sa kanila? Di ba parang may ganun? Hindi. Hindi nga niya mabanggit doon eh. Ang ewan ko, nagpapaikot. Si Santa Claus po. Santa Claus ang tumulong sa amin. Nasa Nautilus kami. Kaya sumakay kami sa Nautilus. Ayun, ibalik sila dito ng safe and sound. At bagong tingnan mo naman, may nakakita ka ba ng may nakakita ka ba ng fugitive na gano'n na biglang fresh. Parang ang blooming pa no? Ayun ang fugitive yan. Yung part na yun, nagpapaikot kasi sila eh. Medyo nakakainis din yung ginagawa ni Guo. Yung kongreso. Kasi nga, yun yung tactic nga nung Yun nga eh. Yun Parang yung tactic yun ng isa pa lawyers eh. Nililito-lito niya. Kasi ang disclosure niya doon, may sinakyan silang yate dito sa Manila. Hindi niya alam kung sino may-ari. Tapos, diba? Hindi alam mo po. Sabi nga ni kanino kaya to? Di sagay lang tayo. Basta, kahit hindi natin alam yan, wag na natin alamin yun. Okay lang yan. Ang galing nga, ganun ang galing sistema. Yun lang yung sasabihin mo, either hindi mo maalala or I hindi don't mo know. alam. Sa rin, ang dami ko i-connect dyan. Si, drug-related rin, si Albuquerque. Puta, sino to? Jesse. Yung tuwing, si Fixer, kilala, si Mike, di ba? Tuwing may nangyaring kaganapan na kailangan nilang i-clear up or i-clean up, ito lang yung sasabihin mo, I don't know, I just woke up, and I found her, ganyan, and I called the cops. Yun lang, paulit-ulit mo lang sasabihin yun, I don't know, I woke up, I found her, yun lang. Tapos wala na, tapos ka na, safe ka na sa, incrimination, tama ba yung pagkakagamit ko? Hindi, perjury. Perjury. Yun. Kasi, lalo kung under oath ka, tapos nagsinungaling ka. Perjury ata. Natututo. Talagang, ang dami kong inano dyan, puta kada term na yan, nila, in aid of legislation. Kasi, parang background lang, nung bata ako, wala namang tong dahilan. Gusto ko maging lawyer. Yun yung unang-una kong parang gusto sana nung bata ako. Pero, gusto ko po, sabihin mo, nung paano ka, anong gusto mong paglaki? Gusto ko maging lawyer. I wanna be a pilot. Pero lang yun dahil parang ang angas kasi pag lawyer eh. Tapos at the same time, mahilig ako mag-memorize ng bata ako. Tapos hanggang sa lumipas na lang yun, nawala. Walang dahilan. Wala rin dahilan kung bakit. Ayun lang yung dahilan kung bakit ko gusto yun. Tapos parang nabubuhay lang ngayon. Ng konti na parang kasi ang dami nilang technical terms doon na kailangan mong medyo intindihin kung bakit nila ginamit yung context na yun para magets yung sentence na yun para magets mo yung context ng batuhan ng tanong. Speaking of lawyers, no, parang grabe rin yung tindi ng pag nag-aral ka ng law kasi sa mga article parang, 'di ba? Dami na kaya nga sa memorization siya talaga eh. Kaya nga doon na si Rocky na magaling nga naman siya talagang lawyer. Kaya ang galing niya ring lumusot ng mga time na yon. Harry Roque, yung dating yung chubby ba to? Yung dating secretary. Tapos ngayon nagti-TikTok na. Ewan ko kung nagti-TikTok siya ngayon. Siya yun din, yung sa video eh. Meron, kamukha lang ata yun eh. Okay. Yan. Kasi ginagago niya yung mga video hindi ko alam, hindi ko sure. Roke. Ayan di na fake news ako. Ayun, tawag dito. Ayun dun sa perjury nga, kasi nga, unless mahanapan nga nila ng ebidensyang nagsisinungaling si Guo, hindi nila nga siya makakasuhan ng perjury yata kung nagkakamali. Kasi nga, under oath sila doon, bawal sila magsinungaling. Perjury. Perjury. Purge. P-E-R-J-U-R-Y. Iba. Iba yung alam kong perjury. Mali. Purge ang nasa isip ko. Purge, tas jury. Akala ko yun. Hindi ko alam kung ano ang root word. Iba rin yun yata yung forgery. Parang pagpo-forge. Pagpepeke naman yun. Hindi. Iba pa nga yun eh. Hindi, forage pala yung nasa isip. Forage. Kung saan na napunta. Hanggang nasa forest na tayo. Down in the forest. Yung naman, yun yung mga highlights ba? Yung mga nakakatawa o nakakainis. Yun na ba yung teka, nandito sa listahan ko. Ano yung listahan ng meron doon sa kabila naman to sa Quadcom. Nakakatawa kasi yung isang kongresista doon, isa sa parang mga main na chairperson, si Dan Fernandez. Yung treatment niya rin kasi sa ibang
ibang resource person, madiin pag yung medyo mga maliliit na tao. Okay. Parang madiin magtanong. Tapos pag dun sa kay Kasiong, may itsura yun. Parang ang ayos nung minsan tapos yung paulit-ulit kasi siya dun sa na magsalita ka lang ng totoo. Yung parang malambing pagdat ayun na. May mga ganong parts doon eh. May dumalap pa. Pinansin nga ng co-chair niya na unlike kasi Congressman Dan Fernandez, ay parang sa naman to sa part ni Kasiong na sasagutin niya lang yung mga guwapings na kongresista, parang gano'n. May mga, di ba, sa mga tabloid, dati ang uso, yung may mga caricature, yung mga drawing, di ba? May nakita kasi yung parang ganun sa Facebook. Yung parang ngayon kasi meme na ang tawag, di ba? Yung kunwari, yung dalawang photo yun parang parallelism. Ito yung kunwari, pag yung criminal na big time, parang yung treatment natin iba. Tapos yung criminal na small time, parang gulpe. Ganun. Gulpe agad, ganyan. Wala pa yun hindi pa, anong term mo? Incriminated. Ganun. Alin ba? Hindi pa convicted? Na-cremate. Hindi pa na-cremate. Yun nga, di ba yung mga hold-uppers, snatcher natin, na yung iba pa na nahuhuli na hindi pa guilty pero minsan nasusuntok na o yung barubal yung talaga pagtatrato. Na yun dun sa nung kararating ni Guo. Tawag dito? Doon sa parang press call. Naka-mask kasi siya, pinapapatanggal yung mask, ayaw niya, tumatalikod din siya. May biglang nagsalita doon na pagka parang small time na broadcast yung mukha, high profile, tawag dito, parang napansin ko kasi doon, pati pala vloggers nakakapasok sa ganun yata. Hindi na lang siya media. Medyo treated na, ang alam ko journalist. As journalist ang mga. Pero sana meron kahit papanong hindi ko alam kung seminar or parang konting training na kung paano dapat, yung tamang approach sa ganun. Pero ano bang meme yun? Yung basta yung parang in a way parang kupal siya pero on point siya parang ganun. Parang mali lang kasi, hindi naman mali. Yung dating lang nga, hindi professional yung yung pagkakasabi niya, pero tama naman yung point niya. Bakit nga naman pag vlogger to? Low. Hindi ko sure yung vlogger. Pag low profile na criminal, ganun yung treatment, pero pag high profile, iba. So, ano pa ba yung... Sige, check mo. Hindi. Iba na yun. Yun pa, ito rin pala isa na-realize ko. Parang isa rin sa medyo nagpapahirap sa natin, sa criminal justice nating para mag-progress is technology, feeling ko. Yung ginagana. Naalala ko lang yung ginagana. Bukod dun sa ganun, kahit dun sa part ng pag-iimbestiga Gets ko. Kung medyo mas advanced yung technology natin, feeling ko mas mabilis umusad lahat ng mga kaso. Kahit ginagawa ko siyang biro, ang dami kasing parang branch konektado yung kaya sa tingin kong wala talagang patutunguhan to. Yung mga ganyan, parang 'di ba, laging nako-connect kunwari yung traffic, nako-connecta natin siya it all boils down to yung gobyerno natin, yung corrupt government, ganyan. So, sa education, bakit ba tayo baksak sa level of education? Wala, babalik na naman sa gobyerno, corrupt. Parang yun. So, syempre, parang ano pang aasahan mo sa justice system natin kung, di ba? Lahat yan konektado. Ayun nga Corruption ang may kasalanan lang lahat. Punot dulo. Yun na talaga punot dulo. Kasi actually, mas maano pa doon, pera. Ugat ng corruption. Yun nga, money is root of all evils. Kasi may napanood pala akong experiment na ginawa sa mga monkey. Sige. Monkey? Binigyan sila ng parang money system. Una, parang pagbibigyan sila ng pagkain. Or nakalimutan paano sila train na pangbayad nila is fruit yata. So nagsimula siya as parang trading, tapos hanggang sa nag-iipit na ng pera yung ibang unggoy. Alam mo yung pinakahuli, prostitution na yung nangyari.
Nagbabayad na sila sa babae nung kung ano yung currency Ah. nila. So, parang sinistop yung experiment na yun. May ano pa yan eh, may isa pang experiment pero hindi ko alam kung dahil yung siguro Yun, doon nag-start ang monkey business. Baka nga, yun nga talaga yun. Ay, Hindi, meron alam ko sa ano naman, ito more on sa community, yun Ah. nila, na may parang nag-outcast sila. Alam mo ba yun? May napanood rin Ano akong to? parang experiment Monkey sa mga din? monkey rin. Oo, Ah. monkey rin. mga unggoy na pagtitripan. Oo. Kasi, yun, parang ginagawang guinea pig. Pero Oo. monkey sila. Guinea monkey. Guinea monkey. Pero yun nga eh, parang grabe no, yung Lalim halaga niya. Oo nga. ng pera, no? Pero, hindi. Greed? Mas Oh, malalim pa greed. ulit. Mas malalim pa. Greed. Greed naman. Kaya nga, isa siya sa, di ba, parang 7 Ah. immortal deadly sins. Oo. Yun. Yung Immortal greed. ba? May ganun pa bang ano yun? Hindi, 7 deadly sins, 7 immortal sins. Yun. Ayun. Envy, gluttony. Gusto ko gutom eh. Gutomy. Di ba? Pag lagi kang kumakain, gutomy. Kaya mag-lucky me. Just maybe, lucky me. Tapos, lust, envy, greed, kulang ako ng 4. Wrath, anyway, alam nyo na, i-google nyo na lang. Pero yun, nasa ano tayo ngayon? Andun nga. Topic of greed. Yan. So, greed. So, bakit greed? So, kailangan ko ng pera. O, paano makakuha ng madaling pera? Magbenta ako ng tao, magbenta ako ng droga. Yun yan. Tapos konektado na. Kasi, yung kaya mong baliin yung moralidad ng isang tao, bibigyan ng pera, ano ka na, corrupt ka na. Yun na. Tsaka tapos, yung limit eh. Parang walang limit. Oo. Parang tayo na kasi ang laki nung involved na pera kasi nga ang pumasok kay Guo nung span nga nung parang nagsa-start na yung Pogo. Oo. 9 billion. 9 billion? Parang easy hanggang lang. kailan ka ba? Oo. Parang kung kunwari, yun nga, hindi naman ma-justify kung hanggang kailan ka magiging greedy. Pero, ay, yung greed mo mismo eh. Greed itself eh. Pero, yung limit nila, no, parang non-stop. Hindi mo naman na alam kung saan gagastusin. Or baka talagang pagpalaki ng palaki yung pera mo, palaki-laki rin ng palaki yung greed mo, tsaka yung gastos mo yun doon. Ayun. Kaya Sa kanta rin ni Bob Marley, More Money, More Problems. Si Bob Marley. Nadamay pa. Yaman. Di ba? Yaman. That ain't me, man. Hindi, kaya rin, yaman rin ang hinahanap niya, di ba? Yaman. Kaya naman pala po siya. So, si Bob Marley ang root of all. Joke lang. Roots lang talaga ang nila. Meron ka pa ba? Ano pa bang Myron? Okay. Marami pa pero ayun nga. Hindi, pwede nyo naman, kasi, ayun, medyo ni-recap na para sa inyo ni Makmak yun. Kasi, ano yun, 3 hour? More than 3 hours? Madami. Yata, yung kay Guo. Tapos yung pinapanood ko ngayon, parang sa series na talaga siya, 9 no? hours. So, ayun na, parang yun ang short but sweet recap of the Guo series. Ito, sa atin naman, ginagawa lang nating medyo light kasi nga, ano talaga to heavy and dark topic talaga. And sabi naman namin sa... Tsaka isa rin sa goal. Kaya okay nga rin na... Ano? Mr. Chair. Hindi, joke lang. Hindi, actually, nagaganon nga ako pag siya sinuungas ko. Ang tawag dito, then next to interpolate, parang with the indulgence of mga ganun doon yung mga terms kasi. Tapos sinasite ko in contempt minsan yan si Edge. I move to cite Angelica Poblador in contempt for lying before the court. with relations to her not taking a bath. Kagi naka-live tayo. Ang tawag dito. Ayun nga, ano yung sinasabi ko? Huwag kang mag-alala, Ange. Parehas tayo. Hindi rin ako naliligo minsan. yung goal nga nung parang hopefully, hindi ko alam kung yun yung goal kaya public yung Senate hearing. Pero ang magandang na rin dyan is, yun nga, ma-aware lang yung mga tao sa mga para ma-ignite rin, no? Nangyayari na ganito pala sa Pilipinas, yung ganito ang laki nung stem nung Pogo na yun Parang nag-start siya as illegal na activity sa loob ng Pogo, pero
yung kung saan man nanggaling yung pera, alam mo yun. Ay, ito pala ang isang hoping akong mangyari na pero parang dual-sided Yung kung ang operations pala nito is hindi lang sa Pilipinas, yung marami pala siya sa ibang global. bansa. Tapos hanggang mag-i-hearing na siya sa UN. Kung UN man. Kasi baka, yun nga kaya ako naisip na behind tayo sa tech. Kasi baka pag marami nang involved, technology ng maraming bansa, mas mapabilis. Bilang pessimist na naman. Kasi nga, kahit saan parte ng mundo, puta may corrupt rin So, may mga leaders and leaders of leaders pa yan So, saka, tawag dito, parang mga, yung ibangan, di ba nga, meron yun doon yung sa Singapore na money launderer yung isang partner nila. Feeling ko rin ang ginagawa nga nilang mga pogo sites nila or kung mga criminal sites nila is yung either tax haven or maluwag yung mga mga batas, laundering, batas-butas. So, hopefully na lang talaga may ma-involve na marami nang ma-involve. Bigger parang mas may kapangyarihan. Or kahit sa lang parang mas medyo ang tawag dito? Mas marami na kumbaga yung involved para mas maraming mata, mas lumiit yung mundo nila, parang gano'n. Ito lang ang sa tingin ko rin. Sa tingin ko hindi maubos yung masasamang tao. Parang binild yung mundo. Kung ano man, kahit ano bang paniniwala mo sa buhay, sa tingin ko, binild yung mundo na may masama, may mabuti. May yin, may yang. Yin and yang. Yan. And parang you only live once. Yang kasi, yin and yang. Younger. Wild. Yin, yang, wild and free. Baka yun talaga yan. So, tulad ng mga masasamang tao na hindi nauubos, yung oras natin, nauubos naman. Pero, hindi, ito, bago natin tapusin to, siguro, gusto ko lang i-wish or i-pray kahit anong gusto mong gawin sa buhay. O ikaw na lang, parang, kung kahit mahina tayo, kahit wala tayong kapangyarihan o connection, gusto ko na rin gamitin to, bakit hindi, di ba? Na itong platform namin, mag-start tayo sa maliliit na tao. Sa mga simpleng tao, ikaw na nakikinig ngayon. Hindi lang basta in terms ng chismis. Yung meron kang maging part, parang gano'n. Moral compass. Or maging meron tayong maliliit na roles na maganapan. Yun nga. Yun nga, parang sa everyday buhay mo, always choose love. Hindi. Always choose yung sa tingin mong tao, moral. Yun nga, parang moral compass. Hindi ko sinasabing perpekto kami, hindi kami mga perpektong tao. May mga bahid rin kami ng dungis, pero hindi yung tipong dungis na ikatatapak ng yung may matatapakan na tao, may masasaktan na tao, physically, emotionally, lahat. So, ayun, parang laging piliin mo lang yung tamang daan. Yun pala yung plot twist dito, tayo pala yung tamang daan talaga. Tayo pala naman. Ayun, speaking of tamang daan, kibulo Dito na ba? Isingit na? Hindi, joke lang. Naisip ko nga rin kaso. Hindi, yun lang. Basta piliin lang natin na maging mabuting tao. Parang libre naman yan Libre naman maging mabuting tao. Di ba? Libre rin maging masama. Yun rin yung counter-argument pala doon. Yun rin yung counter-argument doon. Piliin mo na lang kung saan ka sasaya. Yun na lang siguro. Minsan, medyo obvious naman siya yung parang unless psycho ka talaga, mararamdaman mo na lang parang mali ito edi yun na yun, sundin mo yun, mali yan. Yun. Yung boses sa utak mo. Yung boses sa utak mo na mabait yun yung sundin mo. Hopefully, isa-isa tayo na makita natin yung, wag yan. Wag tayong pumunta dyan. Gago may akong sugal. Okay to. Wag mo nang sundin. O ito, may okay na good shit to. Yan, basta alam mo na yun, malaki ka na. Mula dito sa likod, sama-sama tayo hanggang dulo. Ito ang Row 4, 50th episode. Salamat sa mga nakasama natin sa live. Tutuloy pa ba natin tong live o i-unalive na natin? Hindi ko alam kung i-incriminate tayo sa mga pinagsasabi natin sa live. Yung yan. Sorry pala, hindi ko na na-shoutout yung mga nasa... Hindi, wala naman na halos dumagdag. Okay lang. It's okay. Ay, sa hindi pa pala tayo eligible mag-live sa
Digi-digi talks, no? Oo, wala pa sa Tiki-Digi TikToks. Ayun, thank you sa pagsama sa amin ngayon. 50th episode. Special tong episode na to at gusto namin bumawi sa inyo sa aming mga pagkakamali nung mga nakaraan na episode. Maraming salamat. Boy sa tabak, pusang gala. Yeah, check it out. Yeah, check it out.